Okay guys, now let's move sa product table natin. So sa product table natin, you will see different kinds of foreign key din dito. So meron tayong create table products. So meron kang product ID which is auto-incremented and primary key, seller ID, not null, categories ID. Kung maalala nyo kung nasaan si categories ID, ito yung category table nyo. So basically, foreign key yan. Product name, description, price, created, at, yung date and time and chuchu, updated, at, ito yung foreign key. So, to read yung ibang part nito guys, nandito sila. Okay? So, ngayon guys, let's focus dito sa part na to kasi ito yung importante to. No? So, foreign key. So, sinaset natin foreign key si seller ID. So, seller ID. Reference sa user ID. Okay? So, si user ID, ito yung kinreate nyo dito sa users table nyo. So, ito siya, user ID. Yan. Okay, so ibig sabihin, ang part dito, no? Ang part dito sa product table natin, okay, si seller ID, no, as foreign key. Ang question, si seller ID ay hindi naman nag-exist kay user ID. 'Di ba? Sa table ni user, hindi naman siya nag-exist. So, paano nag-work yung gantong klaseng foreign key? So, tinatawag natin tong foreign key constraints. Okay? So, laging tatandaan nyo yun. Ito yung tinatawag natin na foreign key constraints. Wala kung tama yung spelling. Yan siya. Foreign key constraints. So, paano siya nag-work? So, let's say, meron tayong seller ID dito. And then, meron tayong user ID. So, user ID. Okay? So, let's say, for example, ang ID is auto-incremented. So, meron kang username. Okay? So, meron kang, sabihin na natin, ito ay product. So, meron kang seller ID. Tapos, meron kang product. So, different table to na guys. Ito yung table ng product. Lagyan natin. Product table. Ito naman yung table ng user natin. Okay, tingnan ko lang kung tama. Okay, so user table siya. So, user ID. Kung mapapansin nyo, wala namang seller dyan, no? Na part. Ngayon, paano ba siya nag-work? So, let's say guys, ito yung tinatawag natin na foreign key constraints. So, dito, meron tayong ID1 at ang pangalan ng ID1 natin ay si John. Dito naman, meron tayong 2 at ang pangalan niya ay Mariel. Now, dito guys, is meron tayong 1 at ang product niya, sabihin na natin, laptop. 2, meron siyang keyboard. Okay. So, ang FK constraints, guys, since ito ay foreign key, set natin siya, foreign key, ang pinakatrabaho niya, guys, is to make sure na yung ID na ito, nag-e-exist siya sa table user. Okay, let's say for example, since ang ID na 1, seller na 1 ay ID1 tapos name ay John. Okay? So, ito yung pinaka-work niya. Sine-check niya yung ID na ito kung nag-e-exist ba siya sa table user. Yun yung pinakatrabaho ng FK constraints. So, ano yung purpose nun? Remember, si seller ID, meron kang product dito. Kay user naman, meron kang name. So, kung tatawagin mo yan, no, kung mag-query ka ng select dito, which is hindi ko muna papakita, no, kung magse-select ka dyan, ang kukunin natin is, for example, si seller, since si seller mo ay 1,
Okay, so sa table na ito, walang name, no? Pero kinall mo si seller using yung select mo, ang mangyayari dyan, yung name sa table na ito ay mapupunta dito, and mako-call natin si John dito. Okay, so since mako-call mo si John dyan, makikita natin yung product na binibenta ni John ay laptop. Okay, so yun yung tinatawag natin na foreign key constraints. Chine-check ni seller ID ngayon na foreign key kung nag-exist yung ID na yun dito sa table ng user natin. And kapag gumamit tayo ng select query, we can select yung user ID yung select ID natin na 1. Since nag-exist siya dito, pwede natin tawagin yung name dito sa table ng user at pwede natin i-print yung product. So, yan yung purpose ng foreign key constraints. Kaya, meron tayong tawag dito, seller ID na naka-foreign key, na naka-reference kay user ID. Okay? Then next ay meron kang foreign key dito, yung category ID. So, ito siya. Ito na yung normal na ginagawa natin sa discussion ngayon. So, ginagawa natin, foreign key. So, if a foreign key ko yung category ID dito sa product table, and then ang reference nun sa categories table naman na category ID. So, anong purpose? Kapag naglagay ka ng category ID dito, sinet mo siya foreign key, dapat naka-reference siya sa categories table. Ito. So, dapat nag-exist yung category ID na yon sa categories table mo. Kaya, ang ginawa mo dito ay reference, categories, category ID. So, yun yung normal na ginagawa nyo sa papel nung discussion natin. So, yan yung tinatawag natin na foreign key constraints.